Ayan guys, good morning, no? So, for today's video ay meron na naman tayong isang Toyota Avanza na problema ay transmission. Yan, hirap ipasok. Napasok lang siya guys kung tresera, no? Ayun, no? Prag kwarta, ayaw. Primera, makunat. Yan. Hirap din ipasok, no? So, Toyota Avanza ulit. So, panoorin guys kung anong gagawin ni Carryworks, kung paano niya ito susolusyonan, no? So, matigas ang kambyo. Tresera lang napasok, oh. Ayan. So, pababa muna natin yung transmission. So, panoorin guys, no? Hanggang dulo. Baka sakaling makatulong itong video natin. At dito matapos ibaba yung ating manual transmission ay ayan, testing natin. So tanging neutral at tresera lang talaga guys yung napasok. Yung selector natin ay napakalimitado ng galaw. So malamang nito ay may bumara talaga dito sa loob, no? So gagawin natin dito guys ay bubuksan muna natin. Tatanggalin natin yung mga nakakabit sa gilid-gilid. Dahil sa madali lang naman itong gawin guys, no? Dahil ito ay manual transmission. So bali basic lang ito guys, no? Hindi ito kagaya ng automatic transmission na napakasailan at napakaraming pyesa sa loob. So dito dahil manual naman lang ito ay siyempre kailangan pa rin nating mag-ingat dahil sa pwede ka rin namang magkamali. Pero unlike doon sa automatic na drive with electronic, no? So ito ay napakadali lang nito guys. Alam kong kayang-kaya din niyo itong gawin. So dahil dyan man tayo nagsimula sa walang alam, so dahil sa pagpursige natin na matuto tayo mag-overhaul ng ganito ay dito na gumagawa na tayo guys, no, ng mga ganitong trabaho. So tatanggalin na natin guys yung ating selector at saka shifter. Ito ay 4 na tornilyo. Ayan. So meron tayong video guys, no, na ganito dati na nagpalit tayo ng oil seal. Pareho lang ito guys ng transmission, no. So dito naman sa taas ay meron tayong 212 na takip po ng ating bearing. At yung gitna naman po ay yung circlip na lock din po ng ating main drive shaft, no? So yun lang tatanggalin sa taas. At syempre ang mga 12 sa baba ay tatanggalin din natin. At dito ay sisimulan na rin nating baklasin yung mga 12 na nakapaligid sa ating nagdudugtong sa ating bale housing at saka sa ating kaha, no? Yung pinakagitna. So ubusin na natin yan tanggalin. At meron tayong ipapakitang sikreto dyan na isang Allen bolt na kailangang tanggalin para mabunot po yung ating buong kaha. At dito guys, ito na nga yung sinasabi nating sikretong Allen mo nasa gilid. Kailangan yan guys tanggalin dahil pag hindi mo yan tinanggal ay hindi mo mabubunot yung buong kaha. Kasi may kapit yan doon sa loob ng pin. So yan guys, no? Tandaan nyo yung gilid na yan, no? Tapat ng clutch lever. So dito ay tatanggalin na natin yung ating circlip ng ating bearing ng main drive. Para sa ganon ay pwede na nating bunutin itong pinakakaha. So gagamitan lang natin siya ng martilyo, pukpukin ng 2 beses at 2 din sa kabila. At pag yan ay nabitak na, ibig sabihin hiwalay na siya sa kanyang dugtungan doon sa bale housing at pwede na po natin yung bunutin. Ayan, nabunot na nga natin guys. So dito guys ay magkaalaman na kung ano ba talaga ang naging problema. At dito nga guys, nakita agad natin yung problema, no, dahil sa may suspect tayo doon sa fourth gear. So ayan, makikita natin na may mga gasgas. Ewan ko kung kita sa camera guys, ha. So bali ang nangyari dito guys ay bumara itong ating fourth gear, hindi makarelease ng ayos. Kaya yung shifter ay hindi rin makatutok sa ibang gear, kaya hindi niya maipasok, no. So ayan. So bali ang gagawin natin dito ay tanggalin natin itong pinakadulo. At dito makikita natin kung saan bumabara guys yung ating gear, no, number 4. Dito may makikita pa rin tayong gasgas. Kaya isa yan sa nagpapaganit, kaya ayaw pumasok. So dito ang ginawa natin guys ay tanggalin lang natin itong mga shifting fork.
tanggalin lang natin tong pin. Puk lang tayo guys, no? Para naman magkaroon tayo ng space kung saan tayo titira, para makagalaw din tayo ng ayos kung ano ang pwede nating gawin dito sa parts na nakitaan natin na may problema, no? So ayan, magtanggalan tayo ng cork. At ito nga guys ang main na problema, no? Hindi ko lang na-i-video kanina, yung tatlo na yan, yung square na pin, yung nagsisiso yan sa loob guys, no? So ang nangyari niyan guys ay nawala sa posisyon, nawala sa tamang lagayan at nagkaroon ng gasgas. So bali guys, ang ginawa natin yan ay siyempre bilang tulong na lang sa customer, no? Hindi tayo nag-order ng parts. So yung ginawa natin guys, yung mga gasgas na nakita natin ay pinalis lang natin gamit yung liha at saka kikil, no? Dahil sa tingin ko yun lang naman ang nagiging problema at makabawas na rin sa gastos si customer. At yung main na problem ay yung pin ay ganun din, niliha lang din natin ng pino at nilagay natin ulit sa kanyang posisyon. At siyempre, testingin din naman natin yan guys, no? At saka baka magtagal pa ang unit, kaya sinubukan natin i-repair, no? So dito ay ibalik na natin yung ating pinakadulo ng ating transmission. So subukan natin to guys, mano-mano, kung kaya na yung ipasok yung ating port gear, no? Na hindi na siya babara. At dito ay ikakabit na rin natin yung ating pinaka-center na shifting port. At yan na lang ang titira, no? Para pwede na natin siyang testingin kung papasok na ba talaga siya sa lahat ng gear, no? Kasi kanina guys, ang napasok lang talaga ay Tricera, no? Wala nang iba. So yung duda natin, yung pinaghinalaan natin na nasa port gear ang nagiging problema. So tama guys, no? Ang hinala ni CarrierWorks na nandun ang problema. So dito ay malalaman na natin kung ano talaga ang solusyon, dahil sa mahirap hanapin yung pyesa. Kaya ginawa natin i-repair lang muna, no? At dito siya nagka-problema kanina. So ngayon titestingin natin siya mano-mano, Tricera kwarta. So dito ay subukan natin yan. Yun ang Tricera. So gagawin natin ay lalagyan natin sa neutral at ipapasok natin siya sa kwarta. Yan, neutral. Hila sa taas. Yan, medyo maganit. Yan ang kwarta guys, pumasok na. So kanina hindi may pasok. So balik tayo sa neutral. Ulitin natin papunta sa port gear o kwarta. Balik neutral ulit. At ganun din ang gagawin para naman masubukan natin kung umubra yung ginawa ni CarrierWorks na paliha-liha at kikil. Ayan. So ayan, parang lumambot na guys. At yung pin natin, yung lang din ang ginawa natin, no? So dito mano-mano natin guys. Dito ayan, pumasok na ulit yung ating first gear or primera. Sikwatin natin, neutral. Tapos ayan, pumasok na yung segunda natin at balik natin sa neutral. So siyempre pagkatapos ng segunda, ayun, Tricera. Ngayon, kwarta ulit. Gamitan natin ng 2 fingers. Ayan, malambot na talaga. So back to neutral. So susubukan na naman natin ngayon itong ating kinta. Ayan, yan ang kinta guys. Yung reverse niyan ay mahirap manumanuhin, no? Kasi medyo mabigat hilahin. So mamaya na yan doon sa ating kaha pag kumpleto na guys, no? So ayan, smooth na siya. So umubra siguro yung ginawa ni CarrierWorks, no? So panoorin lang natin guys. So dito ay buo na yung ating transmission. So siyempre susubukan natin gamitin yung ating linkage ng selector at saka ating shifter. So ayan, makikita nyo guys. Ayan, kwarta, neutral, Tricera. Ayan, so malambot na. So gagawin natin, testingin natin lahat ng gear. So ayan. Oops. Ayan, reverse. So all goods. Ito nga pala kanina guys, no, yung hindi natin maigalaw ng ISO. So ngayon, smooth na siyang nakakagalaw, oh. Yan. Makikita nyo, yan, goods na. So bali, ang susunod natin na gagawin dito ay siyempre, papakabit natin yung transmission at susubukan natin. Pero tingin ko guys, ay nakachamba na naman si CarrierWorks. Makalipas lang ang ilang oras ay eto na siya. Okay, testing na. So after natin maikabit yung transmission, so yun guys, no, simple lang ginawa natin, wala tayong parts na pinalitan. So bali, ito na siya ngayon, no. Ayan, no. Tricera kwarta, kinta at reverse. So ayan guys, no, malinaw. So dati ang napasok lang ito, ganyan.
Tercera. Ito wala. Ganyan. So ngayon, nagagalaw na natin siya na maayos. Oh. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, reverse. Okay? So hanggang dito na lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa ating munting video, no? So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Muli po, in lingkod, Carry Works.